Mga kaits, ito yung napakaganda, napaka-engrande at napakabangong lobby ng ganda ng lounge nila kasi kita yung view ng San Lorenzo. I don't have to take my orange juice. Bacon, hash brown, Nuremberg sausage. Hello po, good morning! So yan, taho-taho tayo dyan. Hello mga kaits, dito kami ngayon sa Dusit Thani Hotel sa Makati para sa isa na namang staycation at nabiyayaan tayo ng club room. Kaya meron tayong access dito sa Dusit Club sa kanilang 16th floor. So ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga pinakamalaking club lounges dito sa Metro Manila. So ikutin natin. Let's go! Kapag may lounge access kayo, pwede kayong mag-express check-in at check-out dito sa kanilang reception dito. Tapos, pagpasok nyo, makakita kayo kagad ng mga meeting rooms na ganito. Siyempre, yung mga karaniwan na nag-lounge access are yung mga people na in business or mga business trips. Tapos, siyempre, meron kasamang snacks ito. So, itong mga batang ito nakatingin na sa snacks. So, meron mga cakes at may kasama na yung cookies. Hello! Tapos meron pa dito ang isang function room din. Meeting room pala. Tapos ang ganda kasi maliwanag na maliwanag. Tapos yung aesthetic niya, parang Thai Filipino yung dating. Yan. Kitang-kita niyo yung Makati skyline. So, ang laki. Pwede rin kasi mag-breakfast dito kung meron kayong club lounge access. May choice kayo kung dito kayo mag-breakfast or sa kanilang the pantry. Yung sa pantry naman, mas malaki yung spread, mas maraming choices. Pero dito, mas may privacy. Tapos ito, yung kanilang bar, kung saan pwede kayong mag-coffee, tea, cocktails, and alcoholic and non-alcoholic beverages, tulad ng mga soft drinks and juices. Tapos ito rin, so view ito ng, I think, San Lorenzo siguro to, community. Tapos pati BGC skyline, makikita nyo dyan. Ay, Forbes pala yan, Forbes. Tapos yan, Dusit Thani. So, ang ganda. Hi. No running around, walking only. Walking only. Tapos ito yung lounge nila. At papakita ko sa inyo yung isa sa mga magandang areas dito. We cannot run around here. We have to walk only. No? Isa sa mga magandang spots dito ay yung kanilang open area. So meron silang alfresco area kung saan dito na rin ata yung kanilang smoking area. Dito matatagpuan. So yan. Tapos ito yung kanilang library, mga kaits. Na very tayong details. Tapos ang ganda talaga ang loob. Parang mare-relax talaga kayo. Buti nga kami pa lang yung tao dito kaya wala kami mai-istorbo. Tapos ito, more greenery. Ito yung club floor, club lounge ng Dusit. Dito pala sa 17th floor. 17th floor to, no? 17th floor. Ito? Oo. 17th floor pala, di sa 16th floor. So, Dusit Club. After nito, pumunta na kami sa aming room. Tara, let's go. Hello mga kaits, nandito na kami sa aming Executive Club Suite dito sa Dusit. So nasa club floor kami, nasa 16th floor nila. So 17th floor yung Dusit Club, tapos itong club suite nasa 16th. So ang maganda dito mga kaits, sobrang luwag niya. Merong living room, may living space. So ito, makikita niyo yan. Ang ganda, maluwag. Tapos merong couch area talaga. Nandito yung water. Tapos yung water refill nasa labas lang namin mga kaits. Kaya sobrang panalo. Tapos may kasamang TV. So ito yung TV. Tapos work table. Meron tayong tea and coffee amenities. Thank you. Tapos syempre, pagpasok nyo dito, sabi ni Bianca, parang royalty talaga. Merong king size bed. Merong couch dyan. Meron pang parang couch din dito sa dulo. Ang tawag dito, be.
David. Footbed. Footbed. Pampaupo. Tapos, lahat ng rooms dito non-smoking. Tapos maganda dito, naka-flash yung mga ino-offer nila. So, dito sa Benjarong to, malamang yung course meals nila. Tapos, meron din silang kaiseki sa Umu, which is their Japanese restaurant. Hello, baby girl. Are you happy? Yeah. Yes. So, yan yung pwede nyo makain sa Umu. Tapos, ito yung mga lunch buffet, dinner buffet prices nila. So, meron din silang Sunday brunch. Yan ha. So, makikita nyo dyan pag nag-stay kayo dito. At syempre, i-flash din natin yan. Tapos, syempre, view ng EDSA BGC. Daddy, Yes, baba. my this sock. I know. It smelly sucks. Tapos ito, nalagyan ng bag. Daddy, Ganyan, yung mga outlet, console, tapos phone. have my sock. No! Tapos dito yung bathroom, ganda kasi may bathtub na kasama. Nakasama niya syempre yung shower gel, shampoo, conditioner, Daddy, daddy, towels. daddy, daddy. Okay, so many shops. Hello po. Tapos ito, his and hers na sink. Tapos hiwalay ang toilet with bidet. Ang palalo dito, meron na silang bidet na ganyan at meron pa silang Japanese style na bidet. O, di ba? Pag hindi mo pa naman malinis yan. Tapos ito, rain and regular shower with your shampoo, conditioner, and body wash. Grabe, kumpletong kumpleto. Tapos very spacious mga ka-eats. Ang dami ring storage. Yan, so nandito yung bathrobe, Sadie, come here. yung safe, yung hair dryer, mga hanger. Tapos dito is more storage. Yan, di ba? Kumpletong kumpleto. Kaya kung naghahanap kayo ng staycation na experience dito sa Metro Manila, nako, classic na classic. Parang mag-avail na kayo ng club lounge. Club room pala dito sa Dusit Tani Hotel sa And Makati. this is for coffee. Nandito na tayo sa second floor kung saan matatagpuan yung kanilang fitness center na bukas tuwing 7 a.m. to 10 p.m. Hindi natin papasukin yan kasi may mga tao nag-workout. Tapos meron din silang spa. At dito matatagpuan yung swimming pool. Naalala namin ito nila Bianca kasi before nag-swimming lesson si Bini dito, mga ka-eats. So, yan. Yung kanilang swimming pool. Nakita ninyo. Yan. Tapos, meron din silang pool bar dito sa gilid. Yan. Hello, mga ka-eats. Patapos yung mini hotel tour natin, nandito ulit tayo sa kanilang club lounge, which is the Dusit Club, para mag-afternoon tea. So, medyo may merienda sila. Parang same halos nung spread nung kanina, pero ngayon meron silang sandwiches. Pero as per always, kapag nasa lounge kayo, kasama na sa babayaran ninyo sa club room ninyo is yung parang drink all you can all day siya. So, soft drinks, juices, wine, cocktails, at iba pa. Pwede nyo matikman, pwede nyo inumin dito sa Dusit Club. Yan. Si Vinny ay kumuha na ng cookies. Ng cookie. Isa lang pala. What's that? Oatmeal cookie. Oatmeal cookie. So, parte yan nung afternoon tea spread nila dito sa Dusit Club. Na isa daw sa pinakamalaki at feeling ko isa sa pinakamagandang club lounges dito sa Metro Manila. Ito yung operating hours ng club lounge. So, 6 a.m. to 10 p.m. So, pwede nga mag-breakfast dito, 6 to 10:30. Afternoon tea is 11 to 4. Evening cocktails naman is 5:30 to 7:30. Tapos, all-day refreshment simula 6 hanggang 10 p.m. Tapos, ito yung club lounge na listahan ng mga pwede nyong inumin from 5:30 to 7:30. Ang ganda ng lounge nila kasi kita yung view ng San Lorenzo. Tapos sa kabila naman is ng Forbes at BGC. Tapos dito is yung Ayala Center. So pwede kayong mag-sightseeing habang nag-relax dito sa lounge nila. Ito yung kanilang afternoon tea spread. So chocolate chip cookies, oatmeal cookies, ube mousse, chocolate mousse,
egg sandwich at marinated grilled vegetables with the cheese and basil pesto finger sandwich. Order din kami ni Ma'am Bianca ng kape. Tapos kumuha siyang tatlong cookies yan mga kids. Tapos nag-order ako ng peppermint tea. Kaya siya ngiting tagumpay. Makatatlong. Kamusta naman yung cookie, ma'am? Masarap. Ang daming chocolate chips, which I really like. Tapos more on the crunchy side siya. So, perfect siya with my brewed coffee. Bakit pala tayo bumubulong? I-explain mo sa kanila. Kasi tulog yung mga kambal. Mga kambal. Ang dami. Apat. Hindi, saka... At saka nasa lounge. Bawal masyado maingay. Yes, kaya syempre... Respect for Respeto other guests. sa ano. Hindi naman talaga kami maiingay na tao, pero mas extra demure lang kami ngayon dahil yun nga, nasa club lounge kami. Medyo business people yung mga tao dito, kaya nag-work sila, nagko-coffee, nagko-wine, so chill-chill lang. Kami rin, chill-chill lang habang nag-vlog dito. So mga kids, nandito ako ngayon sa Dusit Club. Titingnan ko yung evening cocktail sila na nakahain dito sa club lounge. So, mas marami ng tao kasi siguro tapos na sila mag-work. And syempre, as per usual, yung mga drinks nandun pa rin. Pero ito yung mga food nila. So, merong skewers, merong arancini, merong parang mga sandwich, merong quiche, merong kebab. Tapos meron din dito bread and breadstick, udon, soba pala, udon, soba, salad, iba't ibang klaseng dips, cheese, cold cuts, tapos mga salad, cakes, at iba pang dessert. Pati pineapple upside down cake. Dito yan sa club, Dusit Club, dito sa Dusit Thani, Manila. Pupunta na tayo sa Umu for our dinner na entitled Endless Cuts because endless cuts of steak and endless cuts of sashimi ang i-feature sa kanilang menu na all you can eat for only 3,500 pesos plus plus. So dito tayo sa Umu Japanese restaurant ng Dusit Thani, Manila. Let's go! First time namin makapasok dito. Ang laki pa pala nito sa loob. So, para talaga siyang parang very Zen garden, Japanese inspired talaga. Tapos, may mga teppanyaki grills. At dito tayo upo. Sa kanilang main dining area, nakatapat ng kanilang garden na napakaganda. So, yung unlimited Japanese beef, if I'm not mistaken. Tapos, syempre mga sashimi. Yun yung feature dito sa Endless Cuts. Ito pala yung menu. And pakipost na kung gusto nyo makita. So, meron siyang appetizer, sashimi, yakimono, dessert, at fried rice, steamed rice, miso soup. Ito yung featured sa Umu Endless Cuts dito sa Dusit Thani, Manila. So, baby, anong initial thoughts mo dito sa Umu Endless Cuts? Actually, nagulat ako kasi ang laki pala niya. Tapos, ang relaxing nung feels. So, excited na ako kumain. Kasi yung menu din niya, hindi sobrang dami. Pero, alam kong yun yung mga gusto kong kainin. Kaya, Dami, excited na ako. Parang nag-Kyoto, parang very Zen garden. Talagang yung vibes, parang ka nasa Japan. Panalo. Puno daw to, mga private rooms, yung mga teppanyaki table sila. Yes. So, maraming kumakain. Ibig sabihin, okay siya. Kaya nga eh. Kaya exciting. Saka may nakita na rin akong Japanese, kaya feeling ko legit siya. Aside from the endless cuts of steak and sashimi, kasama rin dito ang drinks, both alcoholic and non-alcoholic. So may mga juices, may soda, merong local beer, merong sake, merong wine. So sulit na rin siya kung mahilig kayo uminom, lalo na kung mahilig kayo uminom with your steak and with your sashimi. Siguradong masusulit ito. Kami parang baka hindi masyado, pero itatry namin sulitin dahil sa cuts ng steak at sashimi na kakainin namin. Sobrang excited na ako kasi parang legit na legit siya. Yun, lalo na yung vibe pa lang, mukhang nasa Japan na kayo and it's an experience na parang worth a try.
Dumating na yung para mga condiments natin for the steak. So, mustard, wasabi, and Himalayan salt. Tapos, dumating na rin yung unang in-order ni Bianca na appetizer. Siyempre, may miso soup tayo dito. And nanbansuke, which is fried fish. Or lapu-lapu siya na appetizer. Susan Shumori po. Tapos, meron din tayo ngayon. Salmon, tuna, and lapu-lapu. Yun. 3 kinds. Lapu-lapu, tuna, and salmon, sashimi. Nakong ganda. Itsura pa lang. Yung quality, mukhang pasado agad. Excited na ako lalo kumain. Ito yung mga cuts ng beef na in-order natin. Tapos lutuin ito ni Chef Jemins. Chef Jemins ng Umu. Dito sa Dusit, Tani, Manila. Nako, excited na ako kasi mahilig kami sa teppanyaki. So panalo to kasi ito yung legit na niluluto talaga sa harap yung pagkain. So, yung sizzle ng grill na yan, talagang mainit talaga dapat para maganda yung pagkakaluto sa ating steak. Ayan na, magpapaapoy na si Chef Jemins dito sa Umu. Siyempre, kailangan natin yan. Oh, yun na eh. Woohoo! Grabe. Yan talaga yun. Yan ang pampaganda ng visual, tapos syempre, pampa-excite talaga kapag kakain kayo ng teppanyaki. Mas lalo ko na-excite kumain. Miso soup muna tayo. Where is the fire? Wow. Sarap. Inside here. Yes. Next is yung kanilang The fire. nanbansuke, which is yung fried lapu-lapu fillet na may sauce. Siyang cold appetizer. Lapu-lapu. Yung sauce niya parang yung todashi na may konting asim. Na may vinegar. Siyempre, sashimi na agad. Ang ganda ng quality. I don't like this. Wow. Next naman is itong tuna sashimi. Wow. Sobrang fresh, grabe. Ang sarap. Someday you will eat this too. Not now. I'm going to my mother food. Lapu-lapu. Ito yung favorite ko kasi pag sinasabi ng white meat, mas maganda yung bite. Grabe. Mommy, I'm putting cabbage in my plate. Appetizer pa lang masaya na. I'll video you, okay? Appetizer pa lang masaya na. I want my... Ito yung Wagyu flank. Sobrang lambot. Wow. Mama, I want the water. Grabe. Lagyan natin yung wasabi. Sobrang lambot, sobrang juicy. Wow. Wow. Man is itong rib eye. Favorite cut ko na ng steak kasi sakto yung taba at yung laman. Lagyan natin ng salt. I did Gotcha. it already. Wow. Ang po yung vegetable fried rice natin sir. Saktong-sakto yung luto. Tapos dumating na yung vegetable fried rice. Panalo. Fried baby. Mabubusog tayo ng panalo dito. Vegetable fried rice. Mama, this is all Gusto ko na ma-pepper siya. Tapos, talagang alam mong niluto sa teppanyaki grade yung fried rice. Winner. I don't have to drink the mayonnaise juice. Mama,
dumating na yung top blade na medium rare. Tapos ito na rin yung Wagyu rump. So parehong sinuggest ni sir na medium rare siya para hindi siya tumigas. Tapos salt and pepper lang yung pinatimpla natin. Pati itong kani salad with the dressing, dumating na rin. So titikman natin to. Ako, mas mukhang nakaka-excite lalo. So ito yun, parang 2 cuts pa to ng beef. So bali 4 cuts ng beef yung meron. Dito sa endless cuts, na pwede nyong orderin na unlimited. Ito na yung top blade, yung medium rare. Wow. Definitely, mas matigas yung texture na compared sa ribeye. Pero, Daddy Moy. mas meaty. Daddy Moy. Yung talagang bagay na bagay nga yung medium rare. Ito naman yung rump. So, medium rare din siya. Ayan, kita nyo. Ito ata yung pinaka muscular sa apat. Yung pagka na sobrang pati ng luto, medyo matigas na. Pero ngayon Chef Jemins, saktong-sakto pa yung luto. Tapos, parang alam nyo yung sinasabi na parang mas lasang baka. Itong 2 cuts sa to ganun. Kasi talagang purely meat siya. Parang wala siyang taba. Pero masarap pa rin. Ito na yung kani salad, lalagay ko yung dressing. So parang iba siya sa nakasanayan na kani salad. No? Na parang Japanese mayo. Ito parang ano siya, purely lettuce. Tapos may vinaigrette. So, titikman natin kung ano to, tatapon-tapon. Ayan, cheers tayo. Daddy. Ayan. That's my spot. I want the ball. Ano yung soy-based vinaigrette? Mga boss? Hi. Hello! Lasang-lasa mo yung kanin talaga. May sweetness ng kanin, tapos saltiness from the, and umami from the soy sauce. Daddy, video me. Video me, Daddy. Hi. Did you eat na? Yeah. What did you I eat? eat my. Daddy, Steak? Steak? Steak Steak. and rice. And yeah. Order pa kami ng additional na rump. Flank na teriyaki. Tapos ito naman ay rib eye na teriyaki. Tapos syempre, rib eye na garlic butter. Happy ka ba so far? Alam nyo, guys, kung hindi nyo na itatanong, sobrang hilig namin sa teppanyaki. Sa Japan, ng teppanyaki kami. Ang isang paborito namin is sa Diamond Hotel, yung sa Yurakuen. Tapos this time, dito naman tayo sa Umu para sa kanilang endless cuts. So, grabe. Nakakatuwa na nakakain tayo ulit ng nakadiscover tayo ng bagong teppanyaki destination at unlimited siya. Siyempre, the price might seem very pricey, 3.5 plus. Pero ang laban talaga dito is yung quality, yung ambiance, yung experience, no? Yung service, gabi. Parang That is so pretty. mauubos mo pa lang yung steak mo, tinatanong ka na kagad kung gusto mo pa mag-order. Diba? Tapos very knowledgeable yung mga servers sila, kaya siguradong kahit first time niyo mag-teppanyaki, mag-guide kayo properly. See you So, kakain muna kayo mga ka-eats and i-enjoy namin to. So, maraming salamat sa panonood and we will see you later. We will see you tomorrow pala for our breakfast dito sa The Pantry. Okay? Good night na muna mga ka-eats. See you tomorrow. Bye-bye! Good morning mga ka-eats. Nandito tayo sa Dusit Club ngayon para check yung breakfast sila dito kasi bilang guest ng club floor, pwede tayong makapag-breakfast dito from 6 a.m. to 10:30 a.m. So tingnan na natin kung ano yung ino-offer nila. Let's go!
Siyempre, meron silang assortment of bread and spread. Tapos yung mga butter nandyan. Meron din siyempre waffle and pancake, croissant, mga nuts, dried fruits, pastries, iba't ibang klase. May pandesal, ensaymada, pan au chocolat, Danish, banana bread. Siyempre, hindi mawawala yung cold cuts, cheese, meron pa ditong more dried fruits, sandwiches, sardines, kimchi, granola, iba't ibang klaseng cereals. Tapos meron din ditong muesli, fruits, low-fat yogurt, fruit yogurt, pang salad, meron dressing, at syempre yung lettuce. May fruits at meron tayong juice and milk. Dito tayo sa more savory stuff. Meron silang pork tocino. Meron silang corned beef hash, ketchup, suka, atsara, bacon, hash brown, Nuremberg sausage, beef franks, steamed rice na nasa palayok pa. Ang cute. Meron silang chicken teriyaki. At meron silang bihon gisado. Tapos, condiments and toppings para sa inyong congee. Yan. At meron din silang miso soup. So, yan yung spread dito sa Dusit Club. Sa club floor ng Dusit Thani, Manila. Good morning mga kids, at dahil na-scout ko na yung breakfast buffet sa Club Lounge or sa Dusit Club ng Dusit Thani, Manila, napagdesisyonan namin wait first baby, napagdesisyonan namin na mag-breakfast dito sa pantry kasi sabi nila mas malahawak daw yung spread dito since medyo matakaw tayo, kailangan dito tayo magbe-breakfast. So ito na yung the pantry. Ito yung breakfast traffic guide nila ulit. Saktong-sakto kami sa peak hours ata nila. Tapos, ito yung the pantry located lang sa may lobby ng Dusit Thani, Manila. Tapos, ito yung dress code nila. Okay, so pag kakain kayo, wag lang yung nakapambahay, nakapantulog talaga totally. So, itong mga to excited na. Are you hungry? I'm sorry. Okay. Well, let's go inside. Follow mami na. Okay, so pagpasok pa lang, may na agad juice, coffee, okay? Ito po. Tapos, ito, medyo maraming ang tao, kaya iisa-isahin natin yung kanilang spread muna. So, ito, yung mga bread pastry station. Siyempre, yung mga spread. Ba't iba yan? Hanggang muffin, Danish, donut, ang dami. Dito sa gitna. Dito rin yung dessert station nila kapag may buffet sila talaga. Dito naman sa part na ito ay mga smoothies. So, may watermelon and mango berries. So, yan. Tapos mga juices and water. Lalakad tayo dito. Dito yung parang breakfast favorite. So, merong rice, merong garlic rice, merong glazed ham, tapos ito yung sauces, syempre bacon, meron silang, pork asado, pero supposedly pork asado siya, Nuremberg sausage, at ito Bicol Express. So, itong table na to, spread na to, puro pork yan. Same sa taas, naka-ref yung butter. Tapos ito yung mga bread nila. So, kabila, puro dessert lang yun. Nandito rin yung toaster. Tapos, syempre, ito na rin yung egg station. Kung saan kayo pwede magpa-customize ng iba't ibang klaseng eggs. Ito naman yung Japanese station, kung saan merong konbu, tama ba yan? Tapos ito may parang fried chicken. Tapos ito lalagyan ng miso soup. Miso soup. Tapos syempre, meron silang Japanese rice. Tapos dito naman, may bread, merong cold cuts, meron cheese. Tapos meron din syempre salad dyan. Ito naman yung mga fruits. Okay. Watermelon, honeydew, pineapple. Tapos mga
muesli, granola, yogurt, saka iba't ibang klaseng compote nandyan. Tapos, syempre, cereals. So, mas madami nga talaga yung selection dito. Mayroon din mga dried fruit and nuts. Tapos, more bread. Tapos, gluten-free pa. Ito na yung mga no pork and no lard. Pancake, waffle, French toast, whipped cream, saka mga iba't ibang klaseng jam, syrup, at ibang condiments for the pancakes. Tapos, may sarili silang egg station dito. So, rin, merong baked beans, corn, saka hash brown, no pork, no lard. Very thoughtful of them. Okay, for our, para medyo halal naman ng konti. Tapos oatmeal. Yan. Tapos iba't ibang klaseng nuts. Meron chicken adobo at corned beef. Tapos meron silang fish tausi, ampalaya, at canton gisado. Lahat yan mukhang pork-free. Rice na nakapalayok. Garlic rice. Tapos meron silang Indian station dito. Yan. Ang parang puto. Indian food. Panalo yan. Masarap yung Indian food ng Dusit eh. Tapos champurado. Ito naman ay chicken congee. Ito na mga pork-free. So, iba't ibang klaseng condiments. Meron din silang mantaw dito. Dito naman, meron silang Thai dishes. Ayan, pad krapao, curry, tapos Thai omelette. So, yan, meron mga noodles. Pwede magpagawa ng noodle station dito. So, ito pala ang kanilang Thai station. So, napakalaki. Malawak kayong spread talaga. Ito, more coffee and hot water. For tea siguro yan. So, titikman na natin yung pagkain dito sa The Pantry, dito sa Dusit, Tani, Manila. Let's go, mga ka-eats! Hello, good morning! What did you get? What's that? Hash brown. Hash brown, bacon, and rice. Bacon. Ade got the same. And you got the same. Time to eat? Okay, I will just get food See you later. It's like big egg. Tama yan. It's like big egg. Sabi yung spread niya, no? Madami rin. Madami rin. Saan galing kasi? Meron silang ano? No pork, no lard. Baka malaki yung spread. Yung kanton eh. Baka feeling ko masarap. Wait ako. That's like in Malagay. Mommy, Mas taho. in Malagay. Ano dagit taho? Dagit taho, okay? Like the taho in Malagay. Kamusta yung breakfast so far? Ang dami. Daming choices. From pastries, tapos yung mga savory dishes nila. Nakakatuwa kasi meron sila, gaya na sinabi mo, meron silang area na no pork, no lard. So, very inclusive sila doon. Ito, na-enjoy ko yung pad krapao na hindi siya spicy. Malamis-namis siya. How much yun? Yeah. Kanina, we saw at the hot man passing by in the buffet. May taho pa. Let's get later. Ikaw, are you having fun? Ano na gusto mo? Nice. Ay, talaga sa rice. Oh no, where's Sage? She's pooping now. Kakain pa kami mga ka-eats. Medyo susulitin natin ito kasi kailangan ko mag-heavy lunch, heavy breakfast. Dessert na agad kasama itong taho dito sa Dusit. Meron pang sago. Yung isa walang sago kasi para sa kids. Legit. Ang sarap. Parang ang social lang taho, diba? Pagka nasa 5-star hotel breakfast buffet. Panalo. Kumpletong-kumpleto talaga. As in, winner yung spread.
talagang at par siya sa mga 5-star hotel. Which is 5-star hotel kasi yung Dusit, kaya okay. So, tatapusin ko na yung vlog namin, mga ka-Eats. Mag-focus muna kami sa pagkain namin. Maraming salamat sa panonood. Abangan niyo pa yung mga vlogs namin and more to come. Sana tamaan lang ng sipag sa pag-i-edit. Maraming salamat sa panonood, mga ka-Eats. Until next time, bye-bye!